Duduraan. Duduraan ng taong bayan etong si BBM, mga kababayan. Kung maglalakad-lakad ito sa kanto sa panahon na hindi na siya ang Pangulo. Yan talaga ang sinigurado ni Rowena Guanzon, mga kababayan. Dahil sa suklam ng mga tao sa kanya, wala nang matitirang respeto ang mga tao kay Bangag, mga kababayan, pagbaba niya sa pwesto. Tama nga ang sabi ni Baste, mga kababayan without your power, Bangag, you are nothing. Hindi katulad ni Tatay Digong, mga kababayan. Ngayon wala na sa pwesto. Nakakulong na nga sa ICC, mga kababayan. Pero ang suporta at respeto ng mga tao nananatili. Pero iba ang sitwasyon ng Bangag na ito. Dahil sa tingin talaga ni Rowena Guanzon, kung maglakad-lakad ito sa kalye, mga kababayan, duduraan ito ng maraming tao. Panoorin niyo po, ha? Kung hindi na to Presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Talaga, mga kababayan. Talagang hindi lang dura, baka magulpi pa. Mga kababayan. Sa inis ng mga tao at sa dami ng ninakaw, mga kababayan, under the Marcos administration. Kulang ang dura sa galit ng taong bayan sa kanya kapag hindi na siya ang presidente. Hindi na sila makakapalag niyan Wala na sa kapangyarihan. Papakita siya na talagang weak siya na leader. Weak in terms of pamumuno, mga kababayan. Pero pagdating sa kalokohan, expert na expert iyan. Sa kalokohan lang magaling, mga kababayan. Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito na naman nila kinulong. Takot sila Dito rin nila kinulong. Creeping ng mga bangag, mga kababayan. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. At hindi na rin, mga kababayan, membro ng ICC ang Pilipinas. So what for? Hindi na tayo membro. May local naman na batas dyan. Yun na naging basis din nila Bakit din daw nila na kailangan ng... ang problema talaga nitong BBM administration. Anong problema? Marami lahat! At ang main problema, mga kababayan, siya mismo. Singagva. Gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Tapos wala na silang mga kababayan, pambato. Talagang ang kanilang last hope, mga kababayan, martial law. Gaya ng ginawa ng kanyang tatay bago bumaba sa pwesto, mga kababayan, nagdeklara ng martial law para wala ng eleksyon. Gala yung BBM gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Charter change. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito dahil tingnan niyo naman sa nangyari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. Bagsak pa sa bagsak, mga kababayan. 2.4 million ang Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Ito talaga ang pagnanakaw, mga kababayan, pangungurakot. Pati yung ayuda, mga kababayan, is a form of corruption. Sila ang naaayudahan dyan Bigas na tag 20 pesos. Nasaan na ngayon? Tapos ilalagay pa pangalan niyang BBM. Lalong babantot, mga kababayan, ang pangalan, BBM Rice, Diyos ko Lord. Abay, kung hindi na to Presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Duduraan yan. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan nakagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako Hindi po ako dito sa mga high class lang ng mga lugar gumagala. Gumagala din po ako doon sa mga what do you call this? Yung mga market. Kausap ko mga rider, mga street cleaner. Padaanin mo si Bangagnan, mga kababayan, pagkatapos sa terminod. Ewan na natin, di siya mag-Google Pay. Mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM gang na ito. BBM gang! Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun po sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli. Di ba, Punyeta yan si Recto, mga kababayan, Dapat makulong na nga yan si Recto, mga kababayan. Nakasampahan na ng kaso. Pero wag tayong umasa na uusad yan sa panahon nitong Bangag, mga kababayan. Pero pagdating ng ni Sara, talagang himasrehas yan sa Recto. Kantang ganyan, ha? Nung ako yung nasa UP, wag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Kumusta? Utang pala. Secretary Recto, huwag ka ng utang ng utang. Utang Si ng BBM, utang ng Ginames. pabayarin mo na ng 203 billion na utang niya sa estate tax.
Eh, 200 lang naman ang kulang mo eh. Eh, di yan na. Okay ka na. Tapos kami, No, siya ang dapat magbayad mga kababayan. Siya pa pala ang nangnakaw. itatax mo na naman ha. Bangag. Mr. Batman. Ganyan talaga, Secretary Recto. Bumaba na ba siya mga kababayan? Dahil andun na sila sa taas eh. High na high daw sila ni Vilma. Binabato nyo kami dahil nandyan kayo sa baba. Sacrifice. Kami nasa taas. Mag-wave Mga hampas lupa. ka na ng sweldo mo. Oh, lahat ng kabinete mag-wave ng sweldo. Oh, Mag-wave na lang ng korupsyon. senador at Huwag na congressman, maglakaw. mag-wave ng sweldo. Oh. At gawin na yan na wala na sweldo sila sa sunod na term nila. Kung hindi ba rin mga magnanakaw dyan, eh, hindi na yan tatakmo yung mga Lalong magnakaw yan sa Wala na pondo. palang sweldo eh. Tsaka wala na rin kabols, walang pork barrel. O yan ang dapat tanggalin. Lahat ng reformang ito ay magagawa lamang ng totohanan kung hindi na sila ang nakaupo sa 2028. Yan po ang goal, mga kababayan. Kung gusto nyo ng reforma, kung gusto nyo ng makaahon tayo sa kahirapan at ang ating ekonomiya, ay palitan natin itong BBM administration. Mga inutil ito, Mga inutil. mga magnanakaw. Mga magnanakaw. At yun na po yung mga congressman. Eh, Oo. palitan nyo na po yung mga congressman nyo. Eh, binibigay sa inyong ayuda, eh, pera din naman natin yan eh. Oo nga. Laki kaya ng mga Tapos aangkinin pa mga kababayan, pray over. In the name of the... Ay, Diyos ko Lord. Sina Luistro mga kababayan. Ganyan. Kapal ang mukha. tax natin, lalo na yung VAT na yan eh. Tapos ibibigay sa inyo, ayuda. Ano, 5,000? Okay na kayo doon? Tapos magugutom na naman kayo dahil ang gobyerno nyo ay walang trabahong kinikreate, ginagawa para sa inyo. Dapat trabaho. Bakit ayuda? Dapat trabaho. Attorney, lipat po ako ng topic po dito po sa kinakaharap na impeachment naman versus Vice President Sara Duterte po. Nabasura na po yung impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po, uusad po ito, lalo na papalapit na po yung 2028 elections din, and at the same time, Posible. patuloy pa rin Tayo, hindi pa tayo pakakampante mga kababayan dahil talagang pwede pang umusad yan. Alam mo naman mga bangag ang dami nila ngayon mga kababayan pa rin Tingnan nyo yung mga kababayan nag-absuelto kay Bangag, nag-absuelto sa impeachment impeachment ni Bangag. 286. 286. Dami niyan. Almost all yan mga kababayan. mayagpag ang 8 lang ang kumontra. May nag-abstain pang 6. grado ng pangalawang Pangulo po. Attorney, maaari bang may pagbabago sa tingin niyo po ang mga isip ng mga kongresista dito na boboto po, Attorney? Nag-iisip na yan mga yan eh. Sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta sa akin. Siguraduhin lang nilang hindi sila re-electionista. Naririnig daw niya sa lounge eh. Iba nag-uusap na parang ayaw na nilang pumirma kasi malapit na eleksyon, baka maresbakan sila. Alam mo, they're all political animals. Isip Animal lang. nila yung election nila. Kaya naman sila dikit ng dikit dun sa puon nila na si Martin Luther King Romualdez. Lalo na yan si Luistro ng Batangas. Luistro na mga kababayan, nakasuhan ng rape ang kanyang asawa, tinago niya. Tapos ngayon nagpakasal sila. Salamat kay Speaker. Walang ma-ex-ta-ex, walang speaker. Walang Piolo Pascual na hinaranahan kami kung walang speaker. Nagpakasal ulit ang mga kababayan sina Luistro. Kasi yun ang namimigay sa kanila ng pera na ipamimudmud nila. Pamudmud nila yung pera natin, parang kanila. Walang nakawan kung walang speaker. Yan lang po ang incentive nila doon. Ngayon, kung tanggalin mo yan, wala na silang ayuda. Hindi na bawal na silang magbigay ng mga pangalan. Wala na silang allocable. Diretso na ni Secretary Dizon doon sa mga LGU kung anong kailangan. Dapat according to an economic plan naman. Grabe naman. Kung tayo nyo lahat yan, basketball court, tayo nyo lahat dyan, waiting shed, nangyari sa atin. Dapat i-prioritize ito. For example, LGU magpapagawa, pero unahin muna ha, school buildings. Di ba? Tsaka yung farm to market road na yan. Yan na naman. Yan ang bagong Diyan naman daw ang bagong mga kababayan. flood control scam. Yung Farm to market road kasi hindi naman makikita yung road na yan doon sa tuktok ng bulkan. Lalagyan nila. Kaya, itong impeachment na ito,
kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Ewan na natin. Antayin natin kung talagang i-dismiss. Huwag tayong pakasiguro mga kababayan until ma-dismiss yan. Alam naman natin talagang desperado ang bangag mga kababayan dahil kapag talagang si Sara na malilintikan sila. Survival of the fittest din Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified Ang sabi nila ang malakas daw sa kanilang mga kababayan, hawak na ebidensya ayun daw sinabi ni Sara na kung mamatay ako, dapat mamatay na rin si Tambaluslos at Romualdez. Yan ang kanilang pinanghahawakan ngayon. finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw na mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga kasama. undersecretary pala na naglalagay Bersamin! Yung Adrian Bersamin, bagman daw ni Bangag. din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. Grabe! PBM, Babangag! may sakit ka na ngayon, kaya ganyan. Lahat ng pera. Ano ba talagang sakit niyan sa Bangag Mo dyan, mga kababayan na isaksak. aside sa sa pagiging klepto, manyak, pagnanakaw. Ano kaya ang iba pang sakit niyan na bakit nagkaganyan yung itsura Mo niyan? dyan sa Para ng zombie. tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang, gabi-gabi, na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang Ang po light, silang ipanalo sa 2028, 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at Gusto nila na charter change sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag walang... Mamaya pag na may, kami maniniwala ma-dismiss yan kung dismiss na talaga. Ewan na natin. bas-bas. Kasi pag kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Kunyari lang. Pag may baklang utos, gagawin pa rin yun. Iaakyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Kaya nga, ngayon mga kababayan, actively nila itong ICC, actively nila yan na tinatrabaho mga kababayan. Dahil, para sa impeachment ni VP Sara. Kaya lang, babarahin na naman sila ng Korte Suprema niyan mga kababayan. Sasabihin nila, hindi kasali sina Bato sa 3/4. Senador pa rin sila akala nila mga kababayan na hindi sasali sa bilang. Yan ang maling akala nyo mga ungas. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez Kung sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino. Yung sinabi ni Bernardo, hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Bakit wala? Tapos, pinangalanan talaga mga kababayan din si Binay. Bakit hindi na-aresto si Binay? Pero si Bong Revilla lang ang kinulong. Andito na si Bong, kulong. Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero, kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. Bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil Nada. 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So, ilan lang kanila? 24 minus 9. Oy, mga batang grade 3. 24 minus 9. Ilan lang kanila? 15? 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit nasabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Automatic no na, di ba? Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa... Yan ang kanilang mga kababayan nalaruin na gigipitin natin ito dahil para hindi masali sa total. Diyos ko Lord, hindi masali sa total. Ano kayo? Invento na naman kayo ng rules. Tapos, sasabihin na ng Korte Suprema, mali yung ginawa ninyo. Tapos, sasabihin nyo naman, ano na yan, overreach? Ungas. Konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan. 16 ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang
Para Labugay? makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Distraction. Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Lutar. Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind, di ba? Di naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman yun. Saka yan, si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siya. Duduraan na nga. Ba't siya Attorney? pinirmahan yung budget na yan? Na doon nang galing yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kikmakan nila. No? So, Para tikbakan. mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos ang kalibutan. So kung hindi Sana nga panagutin na ng mga kababayan. Tadhana at saka ng Diyos bangag. Sobra na Sumasobra ka na, bangag. po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan nyo yung martial law, ilang taon kami nagtiis dyan. Mas Kaso lang sa martial law, yan kasi namihasa mga kababayan. Walang napakulong na Marcos mga kababayan. Tingnan nyo. Tapos, nakabalik pa. Kung mayroon sanang nakulong nun mga kababayan, wala na. Hindi na babalik itong mga Marcos. marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Lahat. Grabe. Pero Tapos ngayon, ang mga mga kababayan nagsasabi sa dati na biktima kami ng martial law ngayon mga kababayan. I love Marcos. I love Marcos na. Hinaharanahan na si Marcos mga kababayan. Kinakantahan pa. dumating din ang araw Stupid. na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya mga kababayan, huwag din yun pong puro lang tayo panalangin. Nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. Kailangan magprotesta talaga tayo. Kahit sa Facebook lamang. Kailangan ho kayong makilahok sa pagprotesta sa corrupt na administrasyon ni BBM at ni Babang. Martin Romualdez. Bangag. Tambalus-luz. Attorney? Yes? May iba lang topic. Yes. Opo, isang na naman yan? topic na lang po. Patungkol naman po dito sa isinusulong po nila ng mga priority na mga panukalang batas. Nandun po yung anti-political dynasty bill at ito pong pagtanggal o pagbasura sa travel tax. Ano po ang masasabi niyo po ukol dito po, attorney? Wala. Attorney? Hello? No. Nasaan na you? Oo. Balikan lang natin na maya-maya kung makakabalik pa si Attorney Rowena Guanzon, dati pong Comelec Commissioner. Bagong alot Ang huli ko pong tanong ay meron po kasing mga panukalang batas na nais po na gawing prioridad ng administrasyong kasalukuyan at kasama nga po rito ay ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill at yung marami na rin 80% ng mga politicians is mga kababayan, miyembro ng political dynasty. So malabo. pumapalag dito nga po sa Malabo. travel tax. Malabo yan. Yan po, may kaugnayan po yung ating talakayan, kaugnay nga doon sa inilabas ng ICC prosecution na 8 personalidad na nababanggit. At the same time, ito ngang mga issue naman dyan po Kaya target sa na nila si Bato at si Bongo, no? Kamara at itong impeachment case nga. Tapos mga kababayan, hindi lang si Bato at Bongo. Doon daw sa listahan na binigay ng mga NPA mga kababayan doon sa sa ICC. Andun si VP Sara mga kababayan, although nasa malayong dulo. Pero posible mga kababayan na idadawit nila si Sara dahil kasabay na mga kababayan isinabit nila ang pangalan ni Sara, ang mga May buwisi. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Subukan lang po natin, balikan muli si Signal at maaari po natin siyang tanungin sa iba pang mga issue dito po sa ating bayan. Samantala, ito pa nga sanang isyong dapat ko itanong Sige. kaugnay nga po dito, dapat imbestigahan kaugnay sa flood control anomaly ang dating Legislative Liaison Officer na si Adrian Bersamin. Kasama yan. naman ang umano'y text messages ni Bersamin sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umami na Mapapansin namang si Senator Ping Lacson ang unang nagsabi na sangkot sa anomalya ang dating liaison officer. Si Adrian ay apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Attorney, balik po tayo. Si Ayan na Anmar po si- ito ulit. Meron Nakabalik. pong mga priority bills ang administrasyong ito. Kabilang po yung anti-political dynasty at yung... Yung anti-political. Opo. Sige po, attorney. Malabo. Siyempre, gusto nilang yung
kunyari nagre-reform si BBM. Kaya Kunyari lang yan. inunahan nila yung iba. Nauna si Sandro Marcos mag-file ng anti-dynasty. Pero sumunod naman si Chel Jokno. Yung hihipin mga Ito na kababayan. nakakatakot dyan eh. Hello? Hello! Go ahead Oh, po, attorney. Go ahead. Hello? Sige po, attorney. Nakakatakot dyan. Gagawin nilang batas yung political dynasty na bill na mahina. Abay, para na rin tayong nag-legalize ng political dynasty. Nanilegalize pa. Kaya yung magkain doon na hanggang 4th degree, hanggang 4th degree, hindi lang 3rd degree. Kasi yung 3rd degree, first cousins yan. Sang-ayon ako doon. Ang gusto ko pa nga bawat sa isang probinsya, isa lang sa kanila. Isa lang. Exempted na lang yung mga pangalan nito. Exempted na lang yung mga sanggunian, mga barangay. Exempted na lang yun. Kasi may sariling political dynasty law na ang barangay So, dapat yung... sorry. Kasama din yung mga sanggunian pala. Barangay lang exempted dyan. Kasi may sarili siyang special law. Dapat nga sa buong probinsya, isa lang sa kanila. Di po ba? Sa tingin natin mga kababayan, mas importante talagang measures na para ma-avoid ang korupsyon. Transparency, unahin mo na yan. Kasi itong... Dahil ang magnanakaw mga kababayan May isang bill dyan na is always magnanakaw. Kamag-anak mo man o hindi. Pagkakaibigan yan sila nakalagay up to 3rd degree. Tapos hindi niya nilagay yung party list. Lulukohin na naman tayo So, yung si Sandro, hindi nilagay ang party list. Talagang mga kababayan, itong si Charis, batang-bata pa, mambubudol na. Mambubudol na. hindi tatakbo sa district niya yung kapatid niya. Pero tatakbo ang party list. Pareho din yun. Kaya Dapat pala, naka-specify. At yung party list act na yan, i-synchronize nila dyan sa anti-political dynasty nila na law. Kaya pala ang lakas ng loob mga kababayan dahil lilipat lang sa party list. Opo. Hindi lang Yung party list na dapat i-abolish. naging na ito. Itong political dynasty is actually isa sa mga ugat ng ating mahinang demokrasya at korupsyon. Mayroon namang mabuting dynasty mga kababayan sa makatuwid. Yan nga in the ancient time. Dynasty nga sinusunod, di ba? Hierarchy. Anyway, dumadaan naman yan sa eleksyon mga kababayan. Pinipilit lang nila yan ngayon dahil gusto nilang papipiliin ang mga Duterte mga kababayan na kung mapapasa na yan, papipilitan si VP Inday mga kababayan na mamili. Mamili ka, tatakbo ka presidente o iiwan nyo ang Davao City. Hindi na Duterte mga kababayan ang hawak sa Davao City. Yan ang kanilang purpose sa tupad niyan mga kababayan. Pipiliin nila, bibitawan nyo ang Davao o tatakbo kang presidente. Dahil magkakamag-anak sila. Kanya-kanya silang they control power. They have power not only in our economy, Kilikili but power. even in their local economy. May balita nga ako, yung iba dyan Hindi ka daw pwedeng magnegosyo dun sa isang bayan kung hindi approve ng mayor dun at congressman na magkamag-anak naman. Dapat kahit na wala pang bill, pumirma na sila ng kanilang commitment na wala silang patakbuhing party list representative na kamag-anak nila within 4th degree kahit wala pang batas ngayon. Yan mga party list mga kababayan, scholar. Pero Ito naman Comelec kasi, di ba? Itong Comelec, tingnan mo itong Comelec, Nagsalita din si Guanzon na Comelec commissioner dati. Andyan na nga sa konstitusyon na 3 times lang ang congressman. Ay, oo. Yan si Ieda mga kababayan na Romualdez. 4 na term na. Siyempre kasama na dyan ang party list. Bakit di ba congressman yung party list rep? Pero si Chairman George Garcia ng Comelec ay pinuklaim pa rin si Ieda Romualdez. Na pang-apat niya na ito. Grabe kapal ng mukha Tapos ang dahilan niya, it may be questioned later. Bakit i-question ko pa yan later? Dapat hindi nyo na inalaw yan. Obvious naman Pinasubstitute nila si Ieda na mass resignation yun. Hindi Rowena Guanzon case. The Supreme Court said hindi maganda. Grave abuse of discretion ng Comelec na pinasubstitute si Rowena Guanzon dahil nag-mass resignation bago siya nilagay as substitute. Ganun din naman ang kay Ieda Romualdez. Si Guanzon nga hindi pinaupo mga kababayan Although, yung kinagwanzon mga kababayan, talaga namang pangit din dahil galing siyang Comelec commissioner Pero, tinanggap niya
Tinanggap niya, mga kababayan. Ang sabi lang niya, o kahit hindi na ako ang uupo, iba na lang, hindi pa rin. Wala pa rin pinaupo, mga kababayan. Hindi man lang sila nakatanggap ng sahod. Pinaresign yung Rightfully na sila, mga kababayan, panalo. third, fourth, fifth nominee. Pero in the first place, dapat as sixth nominee, disqualified siya. Kasi pang-apat yan na term. To naman to mga ito, wala nang hiya talaga. Walang hiya. hiya na. Walang hiya-hiya. Opo. Pero, attorney, nakikita po ninyo, punteriya din po nitong... Last question na, kasi hindi Opo. pa ako nag-almusal. Alam Okay niyo, po, lola attorney. niyo, Okay. may diabetes. Okay. Ito na lang po, attorney. Ng gamot. Opo. Reaksyon na lang po ninyo. Komento na lang po ninyo dito nga sa issue tungkol nga sa pagitan nitong si Yusek Adrian Bersamin, itong palitan nga ng mensahe ni Yusek Adrian Bersamin at Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa umunoy kickback sa mga flood control project. Saan ang galing yung text na yan? Si Yusek Bersamin mismo ang nagbigay niyan? Ang sabi ni Congressman Sa source? Erice, ang source daw nila si Congressman Leviste. Pinakita daw ni Congressman Leviste yung palitan ng mensahe sa kanila ng ilang mga kongresista from minority. Pwede naman ma-verify yun eh. I-verify ang numbers. Basta pumayag sila or they're under investigation, the court can order. Diba? Na i-disclose yan ng mga Globo, smart na yan. Ako naniniwala ako dyan. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman nangyari itong lahat ng mga pangnanakaw na ito, pandarambong sa atin ng mga ito. Kung si Bongbong mismo ay wala rin kanyang share. Bangag. Hinayaan nga niya yan kasi meron din siyang share. Di ba? Kaya niya nga pinirmahan yung budget na yan kahit na alam niya na overpriced na lahat. Sobra-sobra na yung Kagaya ng tulay, mga kababayan, na 30 million, lang, haligi flood lang. control projects. Kasi meron siyang Tapos hindi daw ghost. share. Ngayon naman, yung budget natin, tingnan nyo, may program funds pa rin. Mayroon pa rin. Yung sinasabi nga ni Dr. Winnie Monsod, na profesor ko sa UP School of Economics, Dilaw yan, bakit nandyan pa yung unprogrammed funds na yan? Yan source naman ng pagnanakaw pa yan. Tsaka yung unprogrammed funds, ibig sabihin wala namang pera yan. Maghihintay ka pa kung merong revenue na darating. Ba't mo pa nilagay dyan? Oo. Wala Kasi, naman. ano mo yan? Uutang. Parang back up niya na alkansya yan para sa pagnanakaw niya. Sinasabi nga, bakit nandyan pa yung unprogrammed funds na yan? Dapat yung dinilit na yan ng Senado o dun sa BICAP. Ito naman kasi, ewan ko ba, ayaw ko na ng maraming kaaway pero Ay, gusto namin ng maraming kaaway. Lalo na na't inaaway itong mga kurakot. sinasabi ko talaga yung totoo eh. Wala naman akong personal na away sa Busi na mga mga kurakot. sinasabi ko lang po ang totoo. Kasi naman po, ang usefulness ko sa buhay ko na napaka binigay sa akin ng Panginoon at mga magulang ko itong talino ko at katayuan ko sa buhay at lahat ng mga work experience ko, mga naging teachers ko, lahat po ito binigay sa akin para yun po, isipin nyo lagi, kung kayo po ay may mga talento, para para sa sarili ko, hindi po. Kailangan po talaga mahalin natin ang bayan natin. Ano pong reaksyon ninyo? Nitong narinig po ninyong balita na 8 individual nga ng nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabilang nga Sila na ang next na huhulihin daw. doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba yung paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Sa kabilang banda, mga kababayan, Sige, hulihin nyo. Nang sa gayon, may kasama si Tatay Digong doon, mga kababayan. Pero kawawa din Injustice kasi itong ginagawa, mga kababayan, ngayon. Pero kung mahuli man lang sila Bato, mga kababayan, at Bongo, at least may kasama si Tatay Digong. Pero ang lahat ng ito, kasalanan ni Bangag, mga kababayan, dahil wala na wala nang dapat na wala nang dapat pag-usapan dahil wala nang jurisdiction talaga. Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy, hindi lamang siya parang random ba yung crime na sinasabi nilang crime, yun ay isang
policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si si former President Duterte. Kaya ako Kaya naman nagtatanong ako, Kaya nga, bakit sinasali sila nila si Sara, mga kababayan, na noong mayor daw si Sara, mayroon din daw mga patayan. Kung ganyan ang pag-iisip nila, mga kababayan, ngayon kay Bangag, hindi tumitigil ang patayan. So kasabwat pa rin sa Kasama- EJK itong si Bangagers. Isalin nyo na si dyan Bangag. sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya nung mayor hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang doon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte, Pati pag-abogado? mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, Yan ang problema sa kanila, mga kababayan. Pati abogado, idadamay nila. Kagaya ni Roque, nag-abogado lang doon sa mga kababayan, Pogo. Anong panahong iyon, legal pa naman ang Pogo, 'di ba? At hindi lang yan Tatay Digong, mga kababayan, naging legal, ha. Dati pa yan, kina Ramos siguro, natin, Erap. And then, 'di ba si Lisa, abogado din ng Pogo? Kasuhan din yan. Naging abogado lang siya ng Pogo, mga kababayan. Kinasuhan na si Roque. Kawawa naman. namimili din kami ng kliyente. Pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan. Maliban na lang kung, yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag dinadamay nila yung pati abogado doon, pati ibang tao, hindi ko naman kilala yun Idamay nyo na rin si Lisa Araneta. Abogado yan ng mga Pogo, mga kababayan. Bangag din. Opo. Ang sinasabi ko po kasi, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. May local naman tayo na batas. Bakit Bangag hindi eh. na lang dito yan elitis sila? Bangagers! Bakit hindi dito sila elitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo, hindi naman, yung kasagutan dyan kasi, doon final ng complainant Sinama sila doon Pero ang tanong dyan, isusurrender Wala nang jurisdiction. Yan ang kasagutan. ba ni ni BBM administration mga ito kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis. nga, no? Wala man lang confirmation of a domestic court yung kanyang papel at wala rin siyang papel na pinakita doon kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong doon on what basis? On whose authority? Kaya I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila pro Duterte ako. Ay, hindi po. Alam niyo naman na hindi ko Dilaw binoto yan. si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga Dilaw. paniwala sa kanila. Pero abogado po ako. Kailangan po rule of law at saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Bakit na wala namang modo ito? Wala na. Pati si Guanzon, mga kababayan, nagalit na. Narinig na hihilahin. Throw away all the rules of conduct of public officers nung ginawa yun ni Torre. Kaya doon po nagsimula yung nung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, syempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit Pero wala na ngayon na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun. Nung So, eto na lang. Walang pulis ang ICC. Ano siya manghuli dito? member pa tayo ng Pilipinas. Bakit gagamitin ang pulis natin? Bakit tayo tatalima sa ICC? Ang Interpol ay pulis sa Pilipinas. Granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM. Hindi dumaan, mga kababayan, sa sa due process. Kung talagang ayaw niya, dito nyo na litisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang
legal issue o isang political issue. Dinadivert, parang ganun po yung dating sa inyo. Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Babangagang. Itong sa what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan niyo yung Israel. Tingnan niyo yung si Putin. Kasi they are strong countries. They are powerful countries. Ba't kami susurrender ng citizen namin? Kaya nga lintik lang ang walang ganti. Tuloy-tuloy na to mga Duterte, mga kababayan. Duterte. Duterte habang buhay, hanggat sa kaapu-apuhan mga kababayan, Duterte ang iboboto Sa natin. inyo. Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang, hindi ako naniniwalang mabait tong tao. Bangag yan Bangag. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon. Di ba? O anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.